Hello guys, so this is Chief, this P, and welcome to my virtual space, a place to trust God, serve Jesus, inspire, and learn how to be a people lover. So this is my first time doing live, this is my first time talking about something. Kinakabahan ako na na-excite. Kinakabahan kasi first time and I don't know what the outcome, magiging resulta. Pero yan na-excite naman sa kabilang banda kasi yun nga, may bagong features na naman akong maanak sa sarili ko, bagong pagkakaabalahan, and hoping na sana magtuloy-tuloy po. So mag-aano lang naman po ako ngayon for today's video, i-breakdown. Alam mo tayo, mag-breakdown ng lyrics ng kanta ko po. So this song was titled Nakagawian. Nakagawian. Di ba? Title pa lang din na maintindihan. Malalim po ba siya na Tagalog? Gawi or nakagawian. Dating gawi. Hindi po eh. Sorry, Bisaya kasi ako. Uh, basta sa English, ano po siya, it refers to daily routine or yung habit. Yun po. Yung mga, parang sa mga pang-araw-araw nyo po nating gawain. Just like for example, yung yung pagtututbrush. Yung hindi siya mawala sa araw-araw nating routine. Araw-araw. So, ayun po. Ayun, basta, ayan, habit, ayun, daily routine, gawi, nakagawian. Ayun. So, before I start po pala, so this song is para sa atin na gusto magsimula or to those of you na nakapagsimula na, nahinto or natigil o gusto magsimula ulit. No matter what you are doing, you are trying to start up a business, ayoko ng negosyo mo, learning new skill, you're preparing for your job interview, preparing for your major exam, starting a career, no matter what you have a goal, no matter what your health goal, your fitness goal, no matter what it is, no matter what your craft, diba? Yo, this song is for us po. And I hope sana kahit pa paano may matutunan po tayo. Yep. So, simulan ko na po sa verse 1, unang bara. Bara. Ito siguro, konting trivia lang. Kasi ako dati naguluhan ako dito sa bara-bara na to. Bars, bar. Kasi daming pagkagamit, daming ginagamitan, dami ako naririnig na ba't gamit dito? Tapos ginagamit din dyan. Iba pala. So, in terms of music, yung bar pala na without S or yung bar lang sa music, it refers to time signature. Diba meron tayong BPM or yung beat per measure. May may mga counts like 3/4 or 4/4. Just like for example, yung 4/4. Ito siya. 1, 2, 3, 4. 4. 4. So, sa isang bara mo, ay meron kang 4 counts ng 4/4. Just like for example, madali yan. So, yun. Ganun pala yung bar. So, yung bar naman na with S, so it refers naman to sa lyrics ng kanta or sa lyrics ng madalas ko itong napapansin sa mga rap battle, sa Rap Better Than You Rap, especially yung Fleet Top dito local. So, yun. So, kapag, siya pala, tawag dito? Yung may word ito, yung entendre, yun. Yung mga double entendre, quadruple entendre, triple entendre, yung mga double meanings. Yun po, yung mga wordplay, metaphor, simile, or mga figurative lyrics, your figurative words. Sa Tagalog, nga po, ang ganda nito sa Tagalog eh. Nasa dulo ng dila ko, yung tayutay ay nakaupo kasi munti ka na makalimutan. Tayutay, ayun. Pars. Siguro yung mga advice kong book para mas lalo natin maintindihan yung tayutay, no? Is yung Bible, especially sa Book of Psalms, Proverbs,
Ecclesiastes, and then Song of Solomon. Especially yung teaching of Jesus Christ through parables. Yung mga talinghagang salita, yung mystery. So, yun po. So bago po lumis yung topic, simulan ko na po sa verse 1. First line, unang bara. This is how it goes. Sa pagsisimula, gawing madali ang yung mga gawin. Ano daw po sa pagsisimula pala natin, gawin natin yung pinakamadali. Di ba, hindi pala yung di ba ganun yung mindset natin, ganun yung nag-iisip natin na sa pagsisimula natin, kailangan malinis agad, kailangan pulido agad, or kailangan matibay, in other words, perfect, kailangan perfect na to agad. Hindi po pala ganun. Kasi, most of the time, kasi kapag ganun yung natin, hindi na tayo natutuloy, hindi tumitigil na tayo, hindi na tayo nakakapagsimula. Kasi why? Yung pagiging perfect is dahil sa process ng trial and error. Dami pong pagdadaanan yun bago natin makamit bago natin makuha yung pagiging perfect. Like for example, first time mo sa trabaho mo, first time mo sa ginagawa mo, malaki yung possibility na magkakamali po tayo. Diba po? So, you take a first step, first time mong gawin nagkamali ka. So, nung nagkamali ka, you analyze, you generate ideas, how to correct it. And then, nung naitama mo, ano yung naging na po natin? Knowledge. Then, the next step, third step, and fourth, and fifth, yung kamali ka, naitama mo, naging ka ulit ng knowledge, kamali ka, tama mo, naging ka ulit. And then, in the long run, ano na yung kalalabasan? You will master it, diba? Nagamay mo na, naging bihasa ka na doon. Andun na papasok yung pagiging perfect. Diba? Yung pagiging pulido, pagiging matibay. And start small. Gawin natin yung pinakamadali, yung pinakamagaan sa una. Saan komportable ka, Yun pala yun. Basta, yun. So, as we go further, maintindihan po natin kung ano po yung pinakamadali po na yun. Second line na po tayo. Ang ganda naman po siya. Ang magandang result ay galing sa walang tigil na pagpapapaputi ng ating sarili. Ano daw po? Saan siya nagsisimula? Check ko yung mic ko. Sa sarili po natin. In ourself, this is commonly known as self-discipline. In terms of habit, in terms of gawi o nakagawian, paano po ba yung self-discipline? Ang broad kasi ng self-discipline po, So, ganito lang po siya. Yung ginagawa mo yung isang bagay, you do your thing, you do your craft without needing the validation of others, without needing their opinions, their feedback. You don't care about what they say. If they criticize you, don't care about it. Why? You care about what? For your own self. Example na ito is yung nag-aaral ka kahit graduate ka na. Nag-aaral ka kahit wala ka namang exam. Yung nag-aaral ka kasi, you wanna gain something. You wanna gain growth for your own personal development. Diba? Nag-aaral ka para sa ikatututo mo. Nag-aaral ka kasi gusto mo may matutunan pa sa field mo. Para, ganun, para ma-master mo siya. So, yun. Ganun po pala yun, self-discipline. Diba? It's like, for example, yung ginagawa mo yung isang bagay, ginagawa mo sa tama, yung trabaho mo, ginagawa mo yung best mo, kahit walang nakabantay sa'yo, kahit walang nakamasid sa'yo, kahit walang nakamonitor sa'yo na bisor mo man yan, manager mo man yan, boss mo yan, di ba? Sa mga
Anak, sa ating mga anak 'no, kahit wala yung mga magulang natin ginagawa natin yung trabaho natin sa bahay natin, ginagawa natin yung parte natin kahit hindi mo parte ginagawa mo. Eh, kasi yo, para sa sarili mo yun, eh, para naman sa'yo yun, hindi naman para sa iba, eh. For your own gain, experience, and knowledge. 'Di ba po? Gaganon pa yung self-discipline 'no. For example, sa mga ano po, sa mga content creators po ano, sa mga successful content creators sa mga day one nila, sa mga pagsisimula pa lang nila. You know what, kung ano yung mga nasa mindset nila. They don't care about interactions. They don't care about subs. They don't care about likes, comments, but about shares. Ano yung nasa isip nila? Yo, may mai-post lang ako ngayong araw, may mai-share ako ngayong araw, may magawa lang ako ngayong araw. Why? Kasi this is my gallery. This is my footprint when I left this earth. Ito yung magiging legacy ko. Diba? No matter what they are doing, they entertain people, they teach, they instruct, they motivate. Diba? They share the experiences and knowledge. Yo, ganun. Ganun yung mindset, no? Mindset ba? Mindset. And that's why I call self-discipline. Yeah. So, yun. Pangatlo na tayo. Sa third line na po tayo. Yes, so ganito naman po siya. Sarili. Ang 1% mo ngayon ay pwedeng maging 100 sa susunod na panahon. Oh, ano daw po? Yung 1% mo ngayon ay pwede maging 100 sa susunod na panahon. So, yung pala yung pinakamadali kanina sa first line, no? Kahit yung 1% mo lang. Yeah. Sige. Like for example, meron kang, ayun, meron kang goal na, push-up routine sa araw-araw mo, no? Huwag natin simulan sa 20, 30 hours. 50 agad a day. 50 push-up. Ang hirap kayo mag-push-up. So, kumari, 20 no, 30. Sabihin na natin, sa unang araw mo, nagawa mo. Then, second day, nakaramdam ka ng muscle pain. Nakaramdam ka ng pangalay. Parang, and then the third day, parang, oh, it takes time, takes effort. Parang, gagawin ko pa ba to? Tulog na nga lang ako. Gawin ko pa ba to? Pasok na nga ako sa trabaho. Ganun no, hanggang sa tumigil na o di na umabot ng 1 linggo. No? Natigil na yung push-up routine. Pero kung gawin natin na wari, paisa-isa lang isang araw. Da, senaryo lang po how many days in a year nga po? 365 days po, tama. And then, so, when you do, kung wari, ginawa mo to consistently, isang araw wala kang namintis, no? So, in span of 1 year, nakailang push-up na po tayo? 365. So, hindi natin namalayan na pala. Oh, nakatulong na pala yung sa health natin, sa endurance natin, o yung sa pang-araw-araw nating energy sa mga nakalipas na mga araw, no? Hindi mo namalayan na nagkaroon ng malaking tulong sa iyo yun. Di ba po? Sometimes, it build, may ma-build up na muscle po doon, may titigas at titigas na. Sometimes, it build cuts. Di ba po? So, that's the power of 1%. Like, for example, decide ka na mag-diet. Wag po natin pasimulan sa full diet agad, aray mo. Kasakit ka niyan, mabigla yung katawan po, no? Hihina ka agad. So, simulan natin sa sa patubig-tubig o ayun, magbawas ka ng 1 kutsarang kanin sa kinakain mo. The next day, 2, or the next week, bawas ka ulit 2 kutsarang kanin.
mag-isang buwan na, bukas ka 3 kutsarang kain, gano'n lang. Na take a small step every day. You're planning to read a book, 'di ba? Simulan natin sa 1 page a day, 1, 2, or 3 chapter a day, 'di ba? 'Wag yung, "Ay tapusin ko 'to isang libro sa buong araw." Aray ko, kinain na yung isang araw mo na yun. 'Di ba po, may mga na-miss ka sa kakamadali mo, may na-miss ka ng ano, mga important matters, importance description, yung mga main point. Ayun, parang ano lang yan, gawin mo siyang series, kaya bitinin mo yung sarili mo, it's like episode, parang movie lang. Yun, yeah. Parang ano siya, ano tawag dito? Ito, kwento ko lang, parang ano, dahil, kwento ko lang yung sa bahay, kasi yung gripo namin sa banyo, ano, may leak siya, hindi siya nasasara na maayos, may sira. Kung gabi na, hindi ko pa siya maayos. So, I left it overnight. Sinawaran ko lang siya ng, ano, ng blood eh. Yeah, alam niyo po, yung kinabukasan, tinantan ko yung banyo. Ano, alam niyo po kung anong nangyari sa balde? Just tama po, napuno ng tubig eh. Ito pa, umapaw. Tsaka, bumaha. Okay, kasi yung balde, doon siya nakapatong sa ano, sa may butas, sa may drainage. Natatakpan niya yung butas. Naipon yung tubig. So, span of one night lang, ganun na pala kadaming nailabas ng patak-patak na yun. Hindi. So, that's the power of patak-patak, the power of 1%. So, yun. So, yun, that's how yung daming explanation ng third eye na. So, yun po. And yes, nasa next time na po tayo. Pwede mag-isa sa susunod na panahon. Basta't mapanatili paggawa ng aksyon sa araw kahit abutin pa ng hapon. O ano daw po, basta ginawa natin yun ng tuloy-tuloy sa araw kahit abutin pa ng hapon. Oh! Oh my bad. Yung mali ako ata dito. Mali. Di ba sabi ko po kanina, no, huwag yan purin. Huwag na pag-urin sarili natin na yan tayo sa point ng na-exhaust tayo, mabu-burn out tayo. Ano ba yan? So, yung, ay mali. sorry. So, siguro i-revise po natin siya na ano, sa araw o kahit man sa hapon. Sa araw kahit man sa hapon. Ayun. Basta paglaanan lang po natin siya ng panahon or oras. Whether that is 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, diba? Parang ganun lang. Konting oras lang. Or 1 hour, yun. Haba na rin yun. Ay, yun kasi may mga 9 to 5 work tayo. Minsan may mga pinagkakabalaan pa po tayo. Just to earn, para just to survive, ano ba to? Mali kasi. Ay! So, say for example, you are planning na maging hands-on ka sa mga magulang mo, maging hands-on ka sa mga anak mo, sa anak nyo. Ayun, maglaan lang po tayo ng konting oras sa umaga before we go to work. Diba? Cook their breakfast, have some time na, ayun, naasikasuhin sila, paliguan, magluto, or after ng work, pagka-uwi, have some time with them, whether that is 30 minutes lang, diba? Band with them, watch a movie with them, play with them, teach them how to ride their first bicycle, shoot their first basketball, mga ganun ba. Diba po? Basta maglaan lang po tayo ng oras kasi in a long run,
Yung 'pag lumaki na yung mga anak yun, yung mga bata na hindi will cherish those moments, 'di ba po? And eto pa, yung magiging reward niyan is yung mga anak mo ay tituluhan ka na, "The best dad ever, the best mom ever, the best parents I ever had." 'Di ba? Walang papantay sa inyo. And yeah, ganun lang. Basta paglaanan lang po natin ng oras, yun, okey. Basta sa isang araw, kahit konti lang, yun magawa po natin yun, yung bagay na gusto niyong gawin. Tsaka ano ba 'to, siguro yung umaga o kahit abutin pa ng hapon. Valid siya sa ano, sa siguro yung kapag meron kang deadline na dapat matapos mo siya in span of a time, kailangan ayun deadline nga po. Kasi ikuwento ko lang, naranasan ko po yun, siguro lahat naman tayo nakaranas nito na dadaan tayo sa stage na ano, yung fully motivated tayo, yung naka-full tank yung energy ko, yung fuel ng energy ko. Nagiging matic na ano, nagigising ako madaling araw, nagising ako hating gabi, naging sapat na sa'kin yung 2, 3 oras na tulog. Yeah, I make music po kasi, to those of you na hindi po nakakapanood ng mga video ko po. Then I'm an artist po, nagsusulat ako ng kanta, I produce my own song. So ayun, gigising ako ng madaling araw, then ayun, i-meditate, nagmumuni-muni ako, anong tema kaya yung isusulat ko ngayon? So ayun, kapag nakapag-isip na ako, yung magda-draft na ako niyan, susulat ako. So yun, after ko magsulat, I'm scoring to beats. Kapag yun, sa YouTube lang din po yung mga instrumental, mga sometimes free beats. Kapag ayun, kapag natipuhan ko yun, ayun, ko-contact ko na yung beat producer ko kung kaya niyang i-remake. Then kapag na-send niya na sa'kin, ayun, ilalapat ko na po siya. Kapag nailapat ko na, record. After ko mag-record, ako rin po nag-i-engineer, mix and mastering ko po. After na mag-record, ayun, kapag na-export ko na yung audio ko, nagawa na ako ng, ayun, yung video, yung lyric video. Sometimes kapag may space ako, may resources ako, then kung may taghahawak ako ng camera, mag-shoot po kami ng music video. Then, ayun, naalala ko parang mga 1 or 2, more than 2 weeks na ganun yung routine ko. Kulang sa tulog lagi. Kapag mahal mo yung ginagawa mo, gustong-gusto mo yung ginagawa mo, hindi ka makakaramdam ng pagod, hindi ka makakaramdam basta hindi ka nakakaramdam ng napapagod ka. Ganun po yung feeling, no? And then, ayun, bigla-bigla, mararamdaman mo na lang yun, susuko na yung katawan po natin. Ayun po, shutdown ako, shutdown ayun po, magkasakit, the next week, puro pahinga naman, puro tulog, bumawi yung katawan ko, nag-recharge. So, ayun, kasi yung habit is, ano po siya, as a long-term type of goal, kaya hindi siya valid na gano'n. Kaya, paunti-unti, di ba? Yung 1%, gawin natin yung pinakamadali, pero consistently. Diba? Pero consistent siya na ginagawa. Ayun. Kasi mali, no? Panatili paggawa ng aksyon sa araw o kahit man sa hapon. Ayun. So, next line na. Okay. Pero tandaan na kailangan mong magkaroon ng kamalayan sa iyong mga galawan bago mo ito simulan. Ano daw po?
So, before we start, kailangan alam po natin yung ginagawa po pala natin. Alam natin yung kung saan. Dito na papasok yung mga tanong na, bakit mo ito ginagawa? Para saan? Para kanino? Yung mga ganong tanong po. Yes, siguro yung ma-advise ko. Ay, no. Sorry guys. Not my advice. Pero ito yung mga na-observe ko, yung mga nalalearn ko sa mga tao who called to be great, to those people who influence a lot of people, nagkaroon ng malaking impact sa humanity, sa society natin, is yung ginawa nila yung bagay nila, ginawa nila yung craft nila, ginawa nila yung trabaho nila out of, yes, out of love. Pag-ibig! Yeah, man. Yo, they do it out of love. Yo. Pag-ibig sa ginagawa, pag-ibig sa kapwa-tao, pag-ibig sa humanity. Yo, it's like, for example, yung naka-invento ng washing machine. Diba? Bakit niya ginawa yun? Kasi mahal ka niya, bro. Ayaw ka niya mapagod sa paglalaba. Diba po? Para pindot ka na lang. Diba po? Diba kasi gusto niya mapadali yung buhay ng tao. Hindi yung mapadali. Dito. LG Life's good. Ganun. Ano pa? Like for example, nagpupursige ka makapagtapos ng pag-aaral sa pagiging doktor. Why? Kasi nakikita mo sa community mo na kunti lang yung naabutan ng medication, kunti lang yung nakapag-hospital, maraming bata, maraming matanda yung nagkakasakit, namatay na lang na hindi man lang naresetahan, hindi man lang na-check up, ganun. So yun, nagpursige ka makapagtapos para makatulong ka sa community mo, makatulong ka sa lugar nyo, sa mga tao sa lugar nyo. Ganun din sa pagiging teacher. No po? Nagpursige ka makapagtapos para makaturo ka sa mga bata sa inyo kasi nakikita mo na konti lang yung may resources sa education. Konti lang yung nakakapag-aral. Marami yung lack of knowledge. Diba? So, may burden ka sa puso mo na, kailangan ko tulungan yung mga batang to. Yung mga ganun ba? Kapag ginawa po natin yung bagay natin out of love, ginawa natin yun, man. I guarantee you that nakasama mo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. There's a divine love. There's a divine mercy within us. Grace. Man, walang katumbas yun sa anumang bagay na walang kabuluhan. You earn money pero nasa panlalamang ka. You earn a lot of money pero nasa panlalamang naman. Yun. Basta gawin natin sa pag-ibig yung ginagawa natin. Yun po. Kaya sa Christian din, diba? Bakit nakakapagod gumawa ng mabuti. Pero dahil sa pag-ibig natin sa Diyos, pag-ibig natin sa Panginoong Jesus, we do it out of love. Lalo sa Bible, teach us, kompleto na po dun eh. Tuturuan tayo paano ibigin ng magulang, kapatid, diba? Pag-ibig sa bansa, pag-ibig sa kapwa-tao, share sa neighbor. Ito pa, tinuturuan pa tayo dun na ibigin yung mga kaaway natin. Ibigin mo. Ibigin mo yung tao nakasakit sa'yo. Diba? Love is difficult, people. How hard it is. But
If we understand how it works, we will see how love works, how amazing God is, bro. Doon mo maintindihan yung, yung bakit yung tao na they are mad, evil, but turns out to be good as an angel. Di ba? Ganun. You'll see it. Makikita natin kung paano na kumikilos ang pag-ibig. Pag-ibig. Yeah. Ano din, yung pag-ibig, it makes impossible thing possible, dog. Ito, sa mga nakakilala ko sa Wright Brothers, yung who invented the first flight, diba? Naka-invento ng aircraft. Yo, back in their time, yo, there are a laughing stock. Yung pinagtatawanan lang yun sila. Nagawa niyo. Okay, remember, imagine this, di ba po? Imagine this. Kunwari, wala pang naka-invento ngayon ng aircraft. Wala pang lumilipad ng mga aeroplano. Imagine that, magsasakay ka ng 20 katao, 30, 50, sometimes more than 100, may mga malalaking aircraft like Boeing. Yo, palaliparin mo yung mga tao na yun sa ere. Sino maniniwala doon, no? Yung tina-travel ng by land or sea na sometimes it takes days, weeks, sometimes months, lalo ng mga from country to country. Mapuputol mo yung travel time nila in just what? In span of an hour, a minute. Say for example, pag umuwi kami ng Antique, kapag nag-roro kami, pag nag-barko, nag-byland kami, umaabot kami ng more than 24 hours. Pero kapag nag-flight kami from point A to point B ng airport, aabutin lang ng 30 to 40 minutes, ganun. Diba? Can you imagine that? Yo, yung perseverance, yung pag-ibig ng Wright brothers sa ginagawa nila. Yo, they don't care about what other people says. They don't care about their critics. Diba? Sige, tawa kayo ngayon. Pag natapos namin to, pag nabuo namin to. And then, man, that's how the power of love, pag-ibig sa ginagawa po natin. They don't see their visions. People don't see their vision. Sila yung nakakalam na kaya nila. And they believe on it. And they act on it. And then, see the result. They take the first flight. Man, they took it. They took the result. They took the first flight, bro. Me, they make impossible thing possible. It's the power of love. Dapat, alam natin yung ginagawa po natin. It's like, it's like planting trees, diba? May mga kinoconsider tayo kapag nagtatanim tayo ng puno. Ano yung mga list nun? For example, yung environment, yung soil, pataba ba yung lupa, nasisikatan ba ng araw, naabot pa ng sinag ng araw, po, may source ng shades, kahit pa paano may lilim, hindi naman babad sa araw. Naabutan ng tubig, parang ganun. Pero kung di mo iniisip, basta tanim ka na lang ng puno, inatanim mo sa sa nadadaan ng tao. Aray mo! Talaga. Patay na yun, wala na. 1 minuto, 3 minutes, or 5 minutes na patay na. At ang durog na yung tinanim mo. So that's the thing. Dapat alam po natin, may malay tayo sa ginagawa natin. So yun, ang dami-dami ng explanation. Sensya na po. Yes.
nasa next line na po tayo. So, yun siguro ano to, sa next, ay siguro 3 linya o 3 bara yung makakain na ito. Kasi isang topic lang po siya. So, yan, ganito po siya. Ngayon sa yung mga gala bago mo ito simulan. Kung makaligtaan mo man, kumilos at huwag may bang. Sa mahabang araw na walang ginanapan, hindi ka biguan ang hadang sa katagumpayan. Kundi dahil di ka na ginaganahan sa iyong gustong malaman. Ano daw po? Kung makaligtaan mo man, kumilos at huwag mahibang. Sa mahabang araw na walang ginanapan, hindi ka biguan ang hadlang sa katagumpayan, kundi dahil di ka nagginaganahan sa iyo gustong malaman. Ito pala. Yo, remember this. Take note po na. Yo, darating yung time, kung di mo pa naranasan po, kung di pa po natin naranasan. Yo, darating yung time na we lost our motivation. Malulowbat yung energy natin. Those motivation will fade. Will come. Darating po siya kasi part siya ng process. It's part of the stage. It's part of the recipe of success. Yo, talagang darating tayo sa tatama rin tayo, mawawalan po tayo ng gana, we will lose our motivation. Yes po. Pero kapag darating yun, magpahinga lang po tayo yun. Parang gano'n po. Take some time kasi kailangan po natin yun. Parang sa pang-araw-araw kailangan natin matulog. Parang gano'n po. Pero wag natin, daw po, hayaan na habang pa darating yung na nagpahinga tayo ng mahabang panahon. Sometimes, it takes week, days, 3 days, di ka na nakabalik sa ginagawa mo. It takes weeks na, months, naging kalahati na ng taon, umabot ng 1 taon, 5 taon, 10, 20 years, 30 years, umabot na ng 50 years, di ka na nakabalik sa ginagawa mo. Yung matanda ka na. And then, kung kailan tumanda ka na, doon mo lang naisip na, ang bigat kasi niyan. Ang bigat nun. Ang bigat nun. Kasi, why? Kasi kapag inayaan natin mahabang panahon na hindi tayo nakabalik sa ginagawa natin, inayaan natin na mawala na yung drive, motivation, yung pag-ibig sa ginagawa or pag-ibig sa kapwa. Ibabalik niya tayo sa comfort. Yes, ibabalik niya tayo sa comfort zone natin na kung saan wala ng growth. Naging komportable ka na lang po doon. Ang bigat. Yung mabuhay na lang po tayo sa what if. Diba? Yung what if hindi ako tumigil? What if nag-take ako ng risk? What if tumaya ako? What if hindi ako natakot, hindi ako nahiya? What if pinagpatuloy ko yung mga ganun? Kasi, I saw a lot of people na may mga potential. Diba po, but out of responsibility na against sa will nila, against sa napipilitan silang gawin yung isang bagay na di naman nila gustong gawin.
Kasi kailangan mga gano'n. Ang bigat. Yun men, kasi parang hindi siya fulfilling kasi parang nabuhay ka dito sa napipilitan ka lang. So, kaya, ayun. So, yun, kapag may oras po tayo ngayon, yun, take the first step. Small step lang. Kahit pa paano, you do your, you do, nagagawa mo yung gusto mong gawin, nagagawa mo yung makapagbigay sa'yo ng saya, yung sulit yung pagod mo sa ginagawa mo. Yung mga, so parang ano po siya eh, parang, di ba, parang nakalabas ka na sa bahay mo, tapos, ay, makabalik na ako, parang kulang yung tulog ko, ay, iglit nga lang muna ako. Di ba? Yung pagkaiglip mo, napalalim yung tulog mo, no? Kalalim yung tulog mo, hindi ka na nagising, namatay na. Pero yung, matay mo namatay na yung pangarap po natin. Ganun. O kapag, ano pa, yung, gumising po tayo, ba? Silip muna tayo sa bintana. Yun, silip mo sa bintana. Tingnan mo yung mga paligid mo. Kung, uy, parang gusto ko yung puntahan na. Ay, hindi ito. Parang ito yung gusto, ito po yung para sa akin. Parang gusto ko yung mga kasama yung mga yun. Ay, yun. Doon tayo nililiwanagan. We have some time right now. Do it. Do it now. Take a small step. Like, yeah. Ito kung saan na-fulfill ang araw po natin. Parang ano po siya, parang ano din, like for example, galing kang dito sa Luzon, hari Batangas, no? Tatravel ka ng North Luzon, travel ka, dadaan ka sa NLEX. Pagdating mo sa Pampanga, senaryo lang pagdating mo sa Pampanga, napagod ka, hari inantok ka, or nagutom ka, o kailangan mo mag-CR, ganyan. Next stop over ka sa Pampanga. And then, pagpunta mo sa Pampanga, meron distraction na nangyari. Nakatagbo ka ng distraction, no? Nakita mo yung, yung icing sa ibabaw ng cupcake mo. Example, kumari, ayun, nakakita ka ng, sa mga lalaki, kumari, nakakita ka ng babae. Imbis na umuwi ka dun sa nanay mo, kumari, sa yung final destination mo sa North, kumari, sa Baguio, sabihin na natin sa Pangasinan, no? Imbis na umuwi ka dun sa nanay mo sa Pangasinan, umuwi ka sa nanay niyo sa Pampanga. Di ba? Imbis yung mga bagay mo, yung mga dala-dala mo para dun sana sa final destination mo. Hindi na nakapunta dun. Hindi na nila nakita kung anong meron ka. Hindi mo na naibigay yung mga naibili mo para sa kanila. Dadalang napanis na, naluma na, nabulok na. Kasi why doon ka na nirahan sa Pampanga? Ayun po. Ano bang analogy yan pa? Hindi makatatuwa. Pampanga, lapit-lapit. Pangasinan, no? Siguro yung mga, yung country to country, no? Like for example, may mga connecting flights yan eh. Di ba, from Asia to Europe, kumari, Philippines to Italy, para mga ganyan. So, bago ka nakapunta dun is may mga connecting flights yan. Pare, pag sa first connecting flights mo eh, nagustuhan mo yung kultura ng bansa na yun. Yung parang, gusto mo na dun manirahan. Diba? Hindi ka na nakauwi dun sa inyo. Final destination mo, yung sa destiny po natin. Parang ganun. Ang bigat yun, mabuhay sa what if. So, yun, kapag magpahinga na po tayo is huwag natin hayaan na
na makain siya ng mahabang oras, mahabang panahon. Kasi delikado po siya. Abunay. May balik po tayo sa comfort zone po natin. So, yun. Yun. Nasa second to the last line na rin po pala tayo. Yeah. This is how it goes. Masarap sa pakiramdam pag malinaw ang iyong kahantungan. Ano daw po? Masarap sa pakiramdam pag malinaw. Kahantungan. Yo, remember this. Take note in this. Yo, the more we pursue ourselves, the more we pursue our thing, the more na ginagawa natin yung habit natin, the more na naliliwanagan tayo sa calling na natin o sa gusto na natin gawin. Why? Kasi sa pang-araw-araw mo na ginagawa, na ano mo po yung namamaster po natin yung craft po natin, namamaster po natin yung ginagawa natin na kung saan it clarifies that, it clears our mind na, ito na yung gusto kong gawin. Ito na yung parang, ito na yung gusto ko sa lifetime. This is what I want to do for a living. Parang ganun po. Kasi, wow, magaling pala ako dito Kasi, sulit yung energy ko. Sulit yung oras ko sa ginagawa ko ito. Fulfills me. Nakatulong ako sa iba. Papasaya niya ako. Nag-glorify ko ang Panginoon sa ginagawa kong ito. That's the thing, The more you pursue yourself, the more na ginagawa natin yung habit natin. Naliliwanagan tayo sa kung ano yung gusto na natin gawin sa buhay natin. You're calling your vision, naliliwanagan tayo sa vision natin, naliliwanagan tayo sa pagkatawag natin, yung purpose ng buhay natin. It's like it's like wearing glasses po. Sa mga malalabo yung mata po, Iba pag wala yung salamin natin, hindi natin suot-suot. Parang ang hirap gumalaw po, Kasi parang hindi ka sigurado sa kukunin mo, sa ginagawa mo, hindi mo makita na maayos, sa nilalakaran mo, hindi mo nakikita yung mga small debris, natitisod ka, di ba? Hindi mo nakikita yung mga navigations, naligaw ka tuloy. Anong ganun? Pero kapag suot-suot po natin yung mga glasses natin, kapag suot yung salamin mo diba? Yung ginawa. Kasi why? Sigurado ka na sa kukunin mo Sigurado ka sa ginagawa mo. Sigurado ka sa nilalakaran mo. Sigurado ka sa pupuntahan mo. In other words, meron ng direksyon. Meron ng direksyon yung buhay po natin. That's the power of doing your habit, doing your the way. It clears our mind, clears our path, diba? Ililid niya tayo sa destination po natin. Yun. So, yun, nasa last line na rin po pala tayo. Praise God. So, paano ba ito? Yung itong last line, there's no need for explanation for this po pala. This is the whole summary ng verse 1 po natin. Ganito po siya. Mas mainam pa na paunti-unting gawa kaysa wala. So, ano daw po? Ano daw po? Wala na nga explanation Kulit So, yun. Mas mainam pa na paunti-unting gawa kaysa wala. Man.
Ayun. Yung lyrics na yun siya na nag-explain ng sarili niya. Ayun din po. Yeah. So yun, that's a wrap and that's all for today. That's all for today's video. Yeah. Yun. Sa next video na lang po ulit yung verse 2 tsaka chorus po. Parang pag-upload ng flip-top noon, puputulin kita sa dalawa. Isa medyo mahaba na rin kasi yun. To those of you who stayed po, to those of you na tinapos po itong video, I appreciate and to those of you na kapagsimula, I appreciate your time. Thank you for your effort na manood and for listening. Okay, thank you po sa buhay nyo. Thank you. Yeah, there's no need to subscribe po. Basta naabutan po kayo ng video na ito and you decided to take the first step to chase your dream, and that's the purpose of this video po. And yeah, thank you. Yay, to God be the glory. To God be all the glory. Sa Panginoon lang, mataas na papuri sa salamat in everything that we do, and everything that I do. Glory to God. Then, so yun. So once again, this is Chief, TSIP, and welcome to my virtual space, a place to trust God, serve Jesus, inspire others, and learn how to be a people lover. Thank you po. Subscribe, yo. Just listening. Stop there.